Opo. Siya ang Ang tumawag po daw kay Boss Atong. tumawag kay Boss Atong Opo. na ano? Na inarbor po daw kami kaya kami nabuhay. Kaya kayo Hindi pinatay. kasi narbor kayo. Opo. Voltaire na sir, Mayor Voltaire. Anong plus name ng Mayor Voltaire yan? Yun lang po pagkakakilala ko po doon eh. Ano na po yun eh, stroke na po ngayon eh. Na-stroke? Opo, na-stroke na po ngayon. Pero nung 2020, Mayor siya na anong bayan? nang punta po. Ha? Punta. Punta? Opo, Punta Rizal. opo. Ano na po yun, ex-mayor po, ex-mayor. Ex-mayor. Opo, Tapos siya na-stroke na. opo. Siya daw ang tumawag. Opo, opo. Kanino? Kay Mr. Atong nga po. Mr. Chairman, Yes sir. paano mo nalaman Nung po, na inarbor kayo? nung po tumalaw po sa amin yung lola po nung kasama po namin, kinuwento po sa amin. Sabi, pasalamat kayo kay Mayor Voltaire. Tumawag siya kay Boss Atong. Kung hindi, matitiklop na kayo noon. Eh, siya po daw Mayor Voltaire ay may kaugnayan po sa kanila. May, kumbaga, nakakausap po niya si Boss Atong po daw. Kaya, natawagan po niya kaagad. Oh, Boss Atong. Pero Boss Ato. Your Honor, Ang tawag sana itong oras na ito matawagan, wala kasi akong kilala. Una hindi talaga ako nagme-memorya ng pangalan. Sana matawagan ka agad ngayon yan, yung mayor na yan, para malaman kung kilala niya ako. Kung nakakausap ko kung oras na ito, sana matawagan. So ikaw ang sinasabi mo, wala kang kilalang Mayor Voltaire. Hindi ko, wala. Dating Mayor Your Honor. Punta Rizal. Wala akong kilala na ganyan pala talaga. Alright. Siya, Yun ang ko sir, yung Mayor Voltaire pala ng Halahala Rizal. Dating mayor ng Halahala Rizal. This is according to the affidavit sa NBI. Apo, apo. Wala na ngayon yung mayor na yun. Nasa kapatid ko po. Buhay na? Buhay na? Ay, buhay pa? Apo, apo. Buhay pa po. O, ito pwede tanongin ng committee. Anyway, if you don't mind, Mr. Chairman, mayroon akong Yes, sir. Go ahead. Kay Mr. Ang. Granted na mayroong tsope. Granted, palagyan na natin na mayroong mga nagtsope sa kwento at saka sa mga balitaan natin. Wala ba sa rules ng isabong how to sanction these game fixers? Ano ang mga rules ninyo pagka gano'n? Hindi ba dapat masyadong malaganap yung isabong para hindi natin intindihin yung sinasabing mga chope-chope na yun. So, ano ang mga rules o mga sanctions na ginagawa ninyo kung merong chope na nangyayari? Your Honor, ang chope nga kasi, kaparang niya, sa ordinary sabungan, pag may chope, yung ordinary to, yung without yung mga online na yan. Pagka yung chope doon, talagang hindi nila tinutuloy, sinasaktan ng tao, kung anong ginagawa. Ngayon dito sa amin, hindi rin namin, kasi hindi namin malalaman, pag meron kami nakita na alanganin, magre-request silang palitan lang namin ng manok. Ngayon, yung sinasabi nila na nanyupi sila, kumusta sila, Your Honor, hindi namin malalaman talaga yun. Kasi, pag nakita namin depresya, papalitan lang namin ng manok or hindi namin ipatutuloy yun. Ganun ang mangyayari. Pero hindi namin malalaman yung honor ng chope kasi hindi kami ang kapustahan. Ang kapustahan nila taong bayan papasok lang sa makina, tapos withdrawin nila. Mahirap po matrace Hindi basta-basta matitrace ang chope Ngayon, hindi ko alam kung paano ginagawa nilang chope, bakit nakakapusta sila ng ganun sa kabila. Tapos isang grupo pa nga sila. So, sa inyong, ano ba tawag sa inyo rito? Kayo yung namamahala. Like, for example, Lucky 8. Ano kayo sa isabo? Kayo operator. Yung isabo. Service provider lang kami, Your Honor. Service provider kayo ng isabo. Yung lahat ng mga nagsasabong po sa amin, member namin, tapos ibinebenta lang namin sa kanila yung palabas namin sa mga tao.
tapos kumukuha lang kami porsyento ro, tapos doon kami, binibigyan namin yung kalahati sa mga agents, sa mga ganyan. Kaya Tapos, pa, total, mukhang ayaw suspindihin ng pagkor yung isabong muna habang nag-iimbestiga, no? Hindi ba kayo dapat gumawa ng paraan na magkaroon kayo ng mga sanctions o mga rules dyan sa mga game fixers? binabantayan po namin, pero talaga, wala naman po talaga, ako, sa aming pananaw, walang chope eh. Kasi, tuloy-tuloy ang sabong, wala namang ano eh. Sinasabi lang na yung sila, base doon sa sales, sa history nila, nakikita ko, bakit nila kinokontra lagi ito? Pero yung isa ni Inonog, nakalaban pa nung manok ko eh. Kabuti pa ako natalo doon. So, paano ko sasabihin choppy yun, Your Honor? So, basta sa amin, talagang broke kami. Imposible makapasok ang choppy pag hindi talaga is either pininas mo yung manok, pero sarili namin manok, I don't think na may gagawa ng ganyan eh. Kasi membership to eh. Alright, Mr. Chairman, perhaps pagkatapos dito sa, we can hear from Mr. Butch Inonog na ilang beses na banggit kanina. Yes, sir. Yes, sir. Yung, may isa pa po yata, yung kasabi niya. Ano? Section. Okay na po. Okay ka na? Tama nyo doon sa pangyayari sa Manila Arena? Noong January 13 ho, ako yung owner ng McJJ. Ano? Ako po yung owner ng McJJ. Tapos, Ang kasama ko nga po, yung anak ko, si Amon, at saka yung si Denmark Sampiego. tama mo sila doon. Opo, Your Honor. Tapos, Wala naman po ako nakita ang mga commotion o ano pa man, wala po kami nakita. At wala naman po kaming mga nakitang pagbabago ng ano, kasi po yung pong aming ka-house nasa baba. so nandoon ka. Naroon po ako. Katabi yung kak-house ninyo. Ano yung number ng kak-house ninyo? Hindi ko po tanda, Your Honor, pero nasa baba po kami. Magkatabi kayo ng kak-house ng mga nawawalang tao. Nasa taas po sila. Sa taas sila, kayo sa baba. Baba po kami, Your Honor. Taga saan ka nga, Mr. Sikson? Tanay Rizal din po. Ha? Tanay Rizal na naman. O Tanay Rizal ka pa rin. So, kilala mo yung mga tao na yon, yung mga nawawala. Kilala po. Kilala mo. Kilala po yung dalawa, pero yung iba po, hindi po. Kilala mo yung dalawa. Yes, Your Honor. So, magkatabi kayo ng kak-house during Yes. the time. Hindi po mo magkalisya po. Yan, ganun po. Magkaroon. So, anong naobserbahan mo nung panahon na yun? Wala po naman ako nakita, Your Honor. Tahimik, wala naman pong commotion. Yung sinabi ni alias RV, kanina na nakita niya na pinag-hold yung mga taga-Tanay na nawawala ng mga gwardya ng Manila Arena. Hindi mo nakita? Hindi po, Your Honor. Bakit? Siguro po na panahon na medyo nakahiga po lagi ako sa ka-house. Hindi ko po napansin yun. Nakahiga ka? Opo. All the time, nakahiga ka? Wala ka napansin doon ng mga pangyayari? Hindi po naman po, Your Honor. Pag kasi umalis kami ng madaling araw sa Tanay, nadating kami ng arena, tapos maghapon na po yun, hanggang gabi. RB, alias RB. Nandun ba si Mr. Dison Section nung nangyari yon? Yes po. Nakita niya? Bali po nung naibaba na po yung tao. Ano no? Naibaba na po yung mga biktima. Oh. Nasabihan ko po si sir, pero wala na po yung mga tao. Nakuha na po. So anong ginawa mo nung sinabihan ka niya na wala na yung mga tao na dinala sa ilalim, sa baba? Sinabihan ko po siya na tumigil pagsasalita kasi nga po, Pakitanggal nga yung baba mo konti para marinig ka na mabuti. sinabi ko po sa kanya na wag na siyang magsalita kasi nga po, kaibigan niya yung mga nawawala. Kasi nga po, yung isa sa nawawala, si James Bakay, at saka po si Simpuego, magkakaibigan, at yan po ay galing sa farm din ni Puchinunog na nahit ko sa kanya. Magkakasama po So sila. therefore, wala ka na obserbahan na nangyayari, siya naka-obserba na may nangyayari na dinala na yung mga tao sa baba, sa basement, sinabihan ka niya, after nung sinabihan ka niya, ang sabi mo sa kanya, huwag na maingay,
Huwag na magsalita. Sinabi ko po sa kanya dahil siya po lang ang panay-usap na sa akin ng ganun nga po, pero hindi ko naman maintindihan kasi galing nga po ako sa pagkakatulog, galing po sa pagkakahiga. Nanatili po ako nakasahigaan. So ganun yun, nandoon siya, nakahiga lang. Yes po. Sa sinabihan ka niya na huwag magsalita. Bali po nung nagkikwento po kasi ako sa kanila, dumating po yung isang runner po ron, nagpalimber na po ng manok. Kaya po yung sinasabi ko po sa kanila, hindi na po nila siguro naintindihan kasi po iniintindi na po yung manok na ilalaban namin. Okay. How about ikaw, Mr. Edison Sixon? Yung anak, Hamon, ano masasabi mo? Nandoon ka rin noong panahon na yun? Opo. Tapos, ano na obserbahan mo? Wala naman po. Wala naman pong gulo na nangyari po. Wala ka na obserbahan. Wala po. Hindi ka na, nandoon ka nung sinabihan niya yung tatay mo na yung mga kasamaan ninyo ay yung mga ibang taga-Tanay, dinala na sa baba, sa basement. Hindi ko po alam po yun. Siya lang po nagsasabi noon eh. Ha? Naikwento lang po sa amin pero di po namin nakita. Pero nakwento niya sa'yo na dinala sa baba. Hindi ko po na... Hindi mo siya kasama doon, sinabihan? Nagsasalita po ako sa kanila. Hindi ko po alam kung iintindihan po nila yung sinasabi ko. Pero po, nung pagbalik ko po ng Cock House, nagkwento po ako. Pero po sabi nila, huwag ka nang maingay at baka may makarinig pa sa'yo, madamay pa tayo. Ganun po ang sabi nila. Sino nagsabi nun? Si Boss Jojo po. So, ibig sabihin, takot ka. Kaya sinabihan mo ito na huwag na maingay. Wala po ako natatanda na gano'n, Your Honor. Na? Ang ibig ko po sabihin, hindi ko po na sinabihan ng gano'n, kundi ang sabi ko lang po sa kanya, huwag ka nang mag-ingay at baka ikaw ay madamay kasi nga po magkakaibigan siya. Kung ano man sinabi, Yun nga. Parang sinabi mo rin na takot ka rin, huwag kayong maingay at madadamay ka. Parang takot kasi ka. nga po wala naman ako nakita, wala naman po kami nakitang pangyayari. Kaya nga, ito lang, napakasimpleng tanong. Hindi sa gusto kong merong kang ilalabas na salita. Ayaw ko niyan. Pawang katotohanan lang sabihin mo. Pero pag sinabihan ka niya na dinala na sila doon sa baba, mga kababayan mo, yung mga taga-Tanay, sabihin mo sa kanya, huwag ka lang maingay diyan para hindi ka madamay. Hanggang doon na lang ang... Hindi ko po naman talaga nasaksiyan, Your Honor. Wala po kami nakita. Siya po lang ang nag-usap sa amin pero hindi po namin nakita. Okay, totoo yan na hindi mo nakita, wala kong problema dyan. Ang sa akin lang is, this committee is looking for those 34 people na nawawala at 6 doon o 10 doon ay mga kababayan mo sa Tanay Rizal. At kung ikaw ay natakot man na ayaw mo madamay, pinapatahimik mo itong isang witness, then wala akong magawa. Kung hanggang dyan ka lang, okay lang ako dyan, walang problema. Ha? Sa akin lang is lalabas yung katotohanan. Hindi man kita sinasabihan na magsinungaling ka, pero hanggang katotohanan lang tayo. Okay? Wala naman po talaga ako nakita, Your Honor. Okay, wala ka nakita, hindi kita pinipilit. At yung pong kami kumbidahin sa CIDG, wala naman po naman ako nasasabing doon. Na salaysay na may nakita o anuan. Ay, kaya pinatawag, hindi ba kita talaga inimbitahan, pero sinabi kasi ni Mr. Atong Ang na gusto niya magsalita kayo, then kaya nga pinatawag ko kayong dalawa para mag-share kayo sa inyong nalalaman. Hindi ko po naman alam kung bakit kami nakasama rito, pero naroon lang po kami sa pangyayari, pero wala po kami nakitang commotion, wala pong gulo. Ay normal yan, natatanungin ka na katabi kayo nag-house at nagsabi pa itong isang witness na nandun kayo, sinabihan ka niya na yung kasamahan niya ay yung mga taga-Tanay, nandun na sa baba, dinala. So normal yan, natanungin ka. So ngayon, nasabi mo na wala ka nakita, then you maintain that. Okay lang, wala akong problema dyan. Basta yan ang katotohanan. Gusto ko lang po malinis din yung pangalan ko bilang taga-Tanay. Nung po time na napatawag ako sa CIDG para kunan ng statement,
ang nangyari po, medyo kasi siyempre po, naroon din po yung kumpare ko po si Butch Sinunog, naroon din po siya sa habang kami nagbibigay ng statement.